May bunta guys, pag-usapan na natin ngayon sa vlog na ito yung pagpalag ni Congressman Marcolita sa kahambugan at papugi ni Tulfo sa Senado. Nagyabang kasi si Senador Tulfo na nagbigay daw siya ng 500 million sa DICT para mapaganda ang serbisyo nito. Pero nung nagtanong-tanong si Congressman Marcolita, ay hindi pala daw totoo. Nung pinakinggan ko, lumilitaw na umano'y naglagay siya ng 500 million na budget sa DICT. At binabanggit niya doon na inilabang ko ito, sabi niya, pero ang mahirap naman, itong mga kaibigan natin sa tinutukoy niya yung mababang kapulungan. Okay. Kasi nilaban namin dito sa upper chamber, sa kasama ko sa senador, ng mga senador, pero lumilitaw ay tinabla kami ng House of Representatives. Siyempre kasama naman ako diyan, masakit naman yung mga bintang na yon. Tinanong ko ngayon yung mga nakakaalam doon sa BICAM kasi tinanong ko kung mula doon sa kanyang sariling allocation, doon nang galing yung sinasabi niyang 500 million. Kinonfirm sa akin ng Senado. Kasi alam mo dyan, kailangan malaman ng taong bayan ng mga senador, meron silang allocation na 3 billion pesos. Meron silang minimum na 3 billion. At mga members ng House of Representatives, yung karapatan nilang maglatag, kapag ikaw ay party list ka, kami masaya na kami kung mabibigyan kami ng 300 million. Ganun lang kaliitan sa amin. Pero kaya ko sinasabi to, kung yung sinasabi niyang isinusog niya, 500 million na budget sa ICT ay galing do sa allocation. Hindi naman pala nangyari, wala pala doon. Wala palang gano'n. Ang palang minumungkahi, yung 1 billion na confidential fund ng DNR, hatiin yon, yung 500 million, yun ang ilagay sa DICT. Ngayon, lumilitaw sa aking pakikipag-usap sa mga kakilala ko sa Senado, marami naman pumayag ang mga kasama niya. Ngayon, ang sinisisi niya ngayon, yung mababang kapulungan. Unfair naman yun, Jen. Wag naman ganun na ilalatag mo sa taong bayan na parang bidang-bida ka. Wala ka naman palang inilatag sa sarili mong pondo, sa sarili mong allocation. Kinukuha mo pala sa ibang departamento. Hindi pumayag yung mga kasama mo. Pagkatapos, kami ang gagawin mong kontrabida. Hindi naman tama yun, Jen. Hindi ba? Kaya ako pumapalag na wag naman ganun. So yan ang paliwanag. Malinaw na nagbida-bidahan o nagpapugi si Tulfo sa taong bayan. Siyempre, babango siya. Pero sasama naman ang lower house kasi sinabi niya na kinontra daw ito ng lower house. Pero ang totoo ay inayawan pala sa Senate mismo yung kanyang proposal. Kasi nga, hindi niya naman pork barrel yun at kukunin niya sa ibang budget ng ibang departamento at hindi pumayag yung ibang kapwa niya senador. Pero ang sinisisi niya ay ang lower house, yung Congress. Mas maintindihan guys yung iba na hindi nakakilala kay Congressman Marcolita. Si Congressman Marcolita po ay abogado, naging huwes. Hitik po siya sa kaalaman sa batas bago po siya naging mambabatas. Si Senador Tulfo naman ay may programa po siya sa radyo, sa TV, kung saan tumutulong po siya sa mga mihingi ng tulong sa kanya. Siyempre, yung programa niya ay kailangan kumita, kailangan may lumalapit sa kanya na tutulungan niya. At isa din po siyang vlogger or content creator. Kumikita din po sa YouTube si Senador Tulfo. Pero sa likod ng mga tinulungan niya ay marami din pong mga inosente na nabuli ni Tulfo. Namura niya at pinahiya niya. Nung naging senador si Tulfo, ay pati yung mga kapwa niya senador, nabubuli din niya. Pero ayon kay Congressman Marcolita, ay nanahimik lang.
Nakikibuli niya lahat, ang mga kasama niya sa Senado. Ito yung nangyayari ngayon. Lahat binubuli niya. Totoo. At hindi kumikibo yung mga kasama niya. Ibahin niya kami. Oo. Ibahin niya ako. Okay. Kita naman natin sa mga debate kung gaano kabastos si Tulfo magsalita sa kapwa niya senador. Walang respeto. Pero hindi lang siya pinapansin ng ibang mga kapwa niya senador. Pero this time guys, ang pumalag sa kanya ay si Congressman Marcolita. Dahil malinaw, una, yung sinabi niya hindi totoo. Pangalawa, ay masisira ang lower house, ang Congress. At pangatlo, si Senador Tulfo ay pupugi sa sinabi niyang hindi totoo. Ang sisikat sa taong bayan. Kasi yun naman ang purpose ni Tulfo na bumango siya sa taong bayan. Siyempre, siguro may plano sa sunod na eleksyon si Tulfo. Kaya, hindi na rin po nakapagtataka guys kung maraming panatik si Tulfo dahil marami siyang tinulungan. Ang problema lang sa mga panatik niya, kung idodrawing ko talaga ang mukha ng mga panatik niya, yung isang mata, dilat na dilat yan sa mga tinulungan ni Tulfo. Pero yung isang mata, nakapikit para doon sa mga inosenteng minura ni Tulfo, nabuli ni Tulfo, at napahiya ni Tulfo. Ganyan po ang mukha ng mga panatik ni Tulfo. Yung isang mata dilat, yung isang mata pikit. Performance-wise, sa totoo lang, mula na naging senador si Tulfo guys, wala akong alam na ni isang batas na ipinasayan na siya ang major sponsor. Kundi, ang alam ko lang sa kanya, panay grandstanding sa Senado. Kaya nga, ang tanong ni Congressman Marcolita sa kanya ay ano ang naitulong mo sa energy? Kasi ikaw ang Senate Committee Chairman on Energy. Nakita mo, pinag-uusapan natin ang kuryente kanina. Siya ang chairman ng Energy Committee. Senate Committee on Energy. Meron ba akong naririnig na opinion sa kanya o suporta halimbawa? Dapat sana tutulungan niya ako dito na pagtulungan namin, ilahad natin, mga dapat gawin natin para ngayon tuluyan na nating maibaba ang taripa, ang presyo ng kuryente sa bansa. Ikaw ang chairman ng Energy. Meron ka bang contribution dito? Meron ka bang inaral dito? Oo. Eh, mukhang hanggang ngayon kung wala pa. Mukhang hindi ayun niya... na nga yung sinasabi ko, vlog ka rito, vlog ka doon, puro na lang. Baka nami-mislead mo na yung mga taong napabilib mo. Napababa mo ba ang kuryente? Wala. Wala kami naramdaman. Pero, napaka-aktibo mo grandstanding sa ibang mga issue. Pero ang committee mo na ikaw mismo ang chairman, wala ka pang naitulong. Nakita natin guys yung ugali ni Tulfo na madalas niyang ginagawa sa kanyang programa kahit sa radyo o sa TV ay nadadala niya sa Kongreso. Mahilig po talaga siya mag-akusa at mahilig siya magpabida sa sarili niya. Kaya nga sabi ni Congressman Marcolita, huwag ka mag-akusa ng kapwa mo. Sana maging tapat tayo. Opo. Wag kayong mag-aasunto, wag kang manghuhusga ng kapwa mo. Kung alam ko, aming viewers si Senador Tulfo, at saka baka ma-mislead naman ang mga tao. Kami naman ang mapapasama dito. Ayun na nga yung sinasabi ko, vlog ka rito, vlog ka doon, puro na lang baka nami-mislead mo na yung mga taong napabilib mo. Wala naman na lang. Dapat hindi nami-mislead ang mga tao. Ayun, kasi baka mamaya parang mali na yung sinasabi, pabor pa yung mga followers niya. Mali naman yun. Di ba? Kung talaga, ang taong bayan makinabang. Kung nami-mislead, ayoko nakukumpuse ang taong bayan. Ayokong bumilib sila, pero mali pala yung tinanggap nilang impormasyon. Ayan. Bumilib kayo sapagkat naunawaan ninyo ang isyong pinag-uusapan. Kasi pagka enlightened ang information, dito lamang tayo makikinabang. Hindi tayo magkakaroon ng progreso kapag mali ang desisyon sapagkat walang desisyon na mali ang pakikinabangan ng taong bayan. Higit na Kalain yan. Pumapalag si Congressman Marcolita. Kung yung iba
naakusahan mo, napapahiya mo, nabubuli mo, ibahin mo si Congressman Marcolita at papalag talaga sa sayo. Magpapabida ka. Sisirain mo yung lower house na walang ginawa, na kumontra. Hindi naman totoo. Bakit ang lower house ang sisihin mo? Doon pa lang sa Senado, ang kapwa mo senador ay hindi pumayag sa gusto mo. At bakit ang kinin mo na naglaan ka ng 500 million na pundo para sa DICT na hindi mo naman pala pork barrel yun? Di ba nakakahiya yun? Di ba malinaw ng pampapugi yun sa taong bayan? Huwag mo linlangin ang taong bayan. Kaya nga sabi ni Congressman Marcolita, dapat aralin mo muna. Ha? Binibidahan mong issue. Ulitin ko, huwag mo linlangin ang taong bayan dahil lang sa pagpapapugi mo. At siguro, kung talagang magandang intensyon mo, tanggapin mo yung hamon sa iyo ni Congressman Marcolita. Magdebate kayo para sa taong bayan. Para kapakinabangan ng bansa. At malalaman natin, tanggapin mo yung hamon ni Congressman Marcolita na magdebate kayo. Siguro, kaya mo naman siguro. Hindi ka mga muti kay Congressman Marcolita. Hindi ba lalabas na talagang nagpapapugi ka lang? Hindi mo pinag-aralan yung mga bagay na, yung mga issue sa Senado na gusto mo lang mag-grandstanding. Ulitin ko, ikaw ang chairman ng Senate Committee on Energy. Dapat doon ka nakapokus. Dapat may naramdaman na kami. Ano ba ang nagawa mo? Ano ba ang naiambag mo bilang Senate Committee Chairman on Energy? Sabihin mo nga, masyado ka ng halata sa Senador Tulfo eh. Yung grandstanding mo masyadong halatado na ang gusto mo makakuha ka lang ng siyempre, palakpak sa taong bayan. Kahit na nga, napanood ko talaga yung duli, yung batas, gusto mo pang ibahin yung batas. Kahit may procedure na ayon sa batas. Ang gusto mo, gusto mo. Ay, di ka muna mamangkahi na para magkaroon ng batas, para yung gusto mo ay masunod. Jurisdictional ang issue sa labor dismissal, gusto mo sa duli ayusin at hindi sa NLRC. Di ba malinaw? Malinaw yan na kamangmangan yun sa batas. At para mailusot mo ang sarili mo ay sabihin mo na lang na para mas madali. Haste is waste. Gusto mo mamadaliin. Kahit pa may complainant, gusto mo rin na mawala ang kaso, mabura ang kaso. Kahit may complainant, kahit may nagreklamo. Hindi po yun tama. Ngayon, nakahanap ka na ng katapat mo. Huwag si Marcolita. Nanahimik yung mama sa lower house eh. Pinagbibintangan mo na sinisisi mo yung lower house. Kaya nasasaktan yan at masakit sa kanya yan. Nang dahil lang sa papugi mo. Ang sabi nga niya, hindi naman kami katulad ng mga ibang kasama mo sa Senado na binuli mo pero nanahimik lang. Ibahin mo kami. So, hanggat tuloy-tuloy mo ginagawa yung grandstanding mo, hindi talaga maiwasan. Makahanap ka ng katapat mo dyan mismo kasama mo na mambabatas. Wala akong personal na galit sa'yo. Na-appreciate kita sa isang bagay, pero yung isang bagay na hindi naman tama, ay hindi ko pwedeng ma-appreciate yun. Kailan punain din kita. Kasi, unang-una, public servant ka, hindi ka king. Ang sinasahod mo ay galing yan sa taxpayers' money. Hinalal ka ng taong bayan. At may karapatan ako, bilang kasama yan sa aking freedom of speech and expression. Constitutional right ko yun. Na punain ka. At hindi naman to para masira ka. Punain ka para pag napanood mo, ay baka pwede mong baguhin.
Gaya nang respetuhin mo naman yung mga naging inimbitahang panauhin dyan sa Senado. Respetuhin mo naman din yung mga kapwa mo senador. Marunong ka sana maging magalang magsalita. Hindi yung mapagmataas ka. Yun lang naman ang aking intensyon dito. Kung may pangarap ka maging tumaas pa, maging presidente balang araw, hindi naman kita kukontrahin, karapatan mo yun. Pero yung pag-uugali mo, the way mo tratuhin yung mga inosente, the way na magpaliwanag sila, puputulin mo dahil yung iyo gusto mo. Mapakinggan ng taong bayan at hindi yung side ng iba. Tumawag ka pa para tanungin. Akunin ang side nila. Nakikita ko, bias ka na kung paano kapag hindi nila sinagot yung tawag mo sa inaakusahan, di wala ka rin kita dyan sa programa mo. Kasi walang kaso, hindi madinig yung side, isang side. Hindi maging sensational. Pero wala, karamihan sagutin, tapos magpaliwanag. Kung hindi mo mumurahin, puputulin mo. Papahiya mo. Ngayon sa Senado, tingnan mo yan, may pumapalag na sa iyo. At mabuhay si Congressman Marcolita, alam ko to, hitik to sa kaalaman sa batas. At hindi to pwedeng darag-daragin mo lang. Hindi to pwedeng ibuli mo yung lower house kung saan siya kabilang. Kasi talagang manindigan si Congressman Marcolita sa tama. Alam naman natin kung paano nanindigan si Congressman Marcolita noon sa issue sa prangkisa ng ABS-CBN. Alam niya yung batas, ulitin ko. Nawa, kung makarating man ito sa mga panatik ng mga tulpo, ay intindihin niyo yung point ko. Hindi ito para kontra lang ako ng kontra kay tulpo na wala namang naging personal na, hindi po ganun. Walang kapaparakan. Para ito sa bansa. Para din ito sa kanya. At kung mapanood niya, alam niya naman siguro pagkakamali niya. Kaso lang, kung mataas na siya masyado at hindi niya na maisip yung tama, ay maaaring hindi niya nababaguhin. Pero kung ma-realize niya na tama naman ang punto ko, para din sa kanya, ay siguro babaguhin niya yung estilo niya. Marunong kang rumispeto sa mga sa investigasyon, lalo na hindi pa yan mga kriminal yung kausap mo. Inosente pa yan. Makinig ka din sa side nila. Baka mamaya yung lumalapit sa iyo sigurado ako, hindi mo na-BI yung mga yan. Hindi mo alam kung ano yung reputasyon sa komunidad nan. Kung sino yung mga yan. Basta nagsumbong lang sa'yo. Bigla mo kinampihan. So guys, in the meantime, hanggang dito lang muna si Kuya Latigo. At pasasalamatan ko kayo dahil patuloy nyo yung sinusuportaan yung aking YouTube channel. Pinapanood nyo rin at nasa-subscribe niyo at sinishare. So in the meantime guys, bye-bye muna. Hi. Well, shout out everyone. We'd like to request everyone to support. Walang iba kundi Latigo Vlog. Yan, ito po si Jay ng Jay Brothers. Thank you, Kuya. Thank you guys. Thank you guys. Thank you.